Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ng ating pong pagbubulay-bulay ang paksa ngayon ay pinamagatan kong ang paglingap. Akin pong babasahin sa inyo ang kabanatang 142 mula sa talatang 1 hanggang 7 na aklat ng mga awit. Ako'y dumadaing ng aking tinig sa Panginoon, ako'y namamanhik ng aking tinig sa Panginoon. Aking ibinubugso ang daing ko sa harap niya. Aking ipinakilala sa harap niya ang kabagabagan ko. Nang manlupaypay ang diwa ko sa loob ko, nalaman mo ang aking landas. Sa daan na aking nilalakaran ay pinagkukublian nila ako ng silo. Tumingin ka sa aking kanan at tingnan mo, sapagkat walang tao na nakakakilala sa akin. Kanlungan ay kulang ako, walang taong lumilingap sa aking kaluluwa. Ako'y dumaing sa iyo, O Panginoon, aking sinabi, ikaw ay aking kanlungan, aking bahagi sa lupay ng may buhay. Pakinggan mo ang aking daing, sapagkat ako'y totoong nababa. Iligtas mo ako sa nagsisiyusik sa akin, sapagkat sila'y malakas kaysa sa akin. Ilabas mo ang aking kaluluwa sa bilangguan, upang ako'y makapagpasalamat sa iyong pangalan. Kubkubin ako ng matuwid, sapagkat ikaw ay gagawang may kagandang loob sa akin. Mga awit, kabanatang 142, talatang 1 hanggang 7. Akin muna pong awitin ang awit na pinamagatang No one ever cared for me like Jesus. I would love to tell you what I think of Jesus, since I found in him a friend so strong and true. I would tell you how he changed my life completely. He did something that no other friend could do. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. All my life was full of sin when Jesus found me. All my heart was full of misery and woe. Jesus placed his strong and loving arms around me, and he led me in the way I ought to go. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. Every day comes to me with new assurance. More and more I understand his words of love. But I'll never know just why he came to save me, till someday I see his blessed face above. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. Ang awit pong ito ay sinulat ni Charles Weigle noong 1871 at siya ay pinanganak sa Lafayette, Indiana at naligtas, bata pa lamang siya. At pagdating sa edad na 12 taon pa lamang, siya ay nagpasimula ng mangaral. Dahil sa kanyang pangangaral, malimit siyang wala sa bahay, na naging dahilan na iniwan siya ng kanyang asawa, dala-dala ang maliit nilang anak na babae. Naramdaman niya ang kalungkutan at pagkasipayaw sa kanyang buhay, hanggang sa dumating sa puntong gusto na niyang magpakamatay. Ngunit 2 talata sa banal na kasulatan ang nagpalakas sa kanya, nang sabihin ng Panginoong Jesucristo, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay meron kayong kabigatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking danig ang sanlibutan.
Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. 1 Kabanatang 16, talatang 33, at 1 Kabanatang 14, talatang 18. At siya nabuhayan ng loob sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus at namatay siyang 75 taong gulang. Noong isinulat ni David ang ating kabanatang pinagbubulay-bulayan, siya ay nasa loob ng kuwebang nasa Engedi na nagtatago kay Haring Saul at ng kanyang mga sundalo. Sa kaliitan ng bilang ng kanyang mga kasamaan, ay naramdaman din niyang parang wala nang nagmamalasakit sa kanya sa kaliwat kanan ng dakong kanyang kinaroonan, hanggang sa sinabi niyang, walang taong lumilingap sa aking kaluluwa. Ngunit noong mabuhayan umagising siya sa katotohanang ang kanyang Diyos ay sumasa kanya, siya'y nanalangin sa kanya at kanyang sinabi, ako'y dumaying sa iyo, O Panginoon, aking sinabi, ikaw ay aking kanlungan, aking bahagi sa lupay ng may buhay. Pakinggan mo ang aking daing, sapagkat ako'y totoong nababa. Iligtas mo ako sa nagsisiyusik sa akin, sapagkat sila'y malakas sa akin. Ilabas mo ang aking kaluluwa sa bilangguan, upang ako'y makapagpapasalamat sa iyong pangalan. Kubukubin ako ng matuwid, sapagkat ikaw ay gagawang may kagandang loob sa akin. Noong ako'y malakas pa sa pangangatawan at walang anumang karamdaman, ay baliwala sa akin ang mga taong nakikita kong may mga kapisanan sa kanilang mga pangangatawan. At nasasabi ko palagi ang katagang ang kalusugan ay kayamanan. Ngayon ako'y nagkaroon na ng karamdamang pisikal at saka ako nakakaramdam ng kalungkutan sa mga kapwa-tao na may taglay ding karamdaman, at lalo pa kung masyadong malala ang kanilang kalagayan. Sa kalagayang espiritual, ang mga Kristiyanong walang gaanong pagmamalasakit, pasanin, damdamin sa kaparang espiritual ng kalamang kapwa-tao, ay hindi mo maaasahang magbabahagi ng salita ng Diyos sa kanila. Lingid sa kalaman nating mga Kristiyano, marami din marahil ang nakapagsasabi sa atin na wala naman tayong pagmamalasakit, paglingap sa kanilang buhay. Maligtas man at mapahamak sila, parang wala tayong pakialam sa kanila. O baka naman hintayin pa natin makarating tayo doon sa Panginoong Hesus at saka tayo magmamakaawang katulad ng mayaman na makita niya ang kanyang sarili sa paghihirap at saka niya ginawang pinakikiusapan ang ninunong Abraham na isugo si Lazaro sa kanyang mga kapatid upang patutuhanan niya ang kalagayan ng paghihirap, baka sila din ay maghihirap na katulad niya. Ang sabi ni Abraham na maliban na sila'y makinig ng salita ng Diyos, ay hindi rin sila maasahang sumampalataya upang maligtas. Huwag na nating hintayin pa ang masamang pangyayari sa buhay bago tayo magpatotoo ng salita ng Diyos, baka ito'y huli na. Mga mahal naming kababayang Pilipino, kung walang taong nagmamalasakit sa inyong mga kaluluwa, kayo mismo ay tatawag sa Panginoon at pakikinggan niya kayo. Hindi nais ng Diyos na ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi at mananalig sa kanyang anak na si Kristo para sa kaligtasan ng mga tao. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 Kabanatang 3 at talatang 16. Napakasakit at napakahirap ang may taglay na karamdamang pisikal o sa katawang laman, ngunit ito'y pansamantala lamang. Subalit ang paghihirap sa kabilang buhay ay walang katapusan. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y panganak ng tubig at ang Espiritu ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. 1 Kabanatang 3, talatang 5. Ito'y mangyari lamang kung aminin ng tao na siya'y makasalanan, magsisisi at humingi ng patawad sa Diyos at siya'y patatawarin. At kung ibahayag ng tao sa kanyang bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalatayin sa kanyang puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas siya. Roma, Kabanatang 10, talatang 9 at 10. Pagpalagay ng Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo po ang aming mga kababayang Pilipino na makaranas ng kapanganakang Espiritu upang maligtas at magkaroon ng Espiritong Banal na tutulong sa kanila sa pagbabagong buhay, alangalang sa ikabubuti ng aming ng mga sabahayang Pilipino
at sa kabuuan ng aming bansang Pilipinas, sa ngalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos.